So yan, tetest na natin. Lagyan natin ng tubig. So ito yung goma. So lagyan natin ng tubig. Punayin lang natin. Malaman natin kung may singaw, no? So ganyan yung forma niya. Yan yung posisyon niya, no? Ayan, no? Ganyan, medyo nakatagil. So lagyan na natin ito. Higpitan natin kung gagana na yung ating ginawa. So yan, higpitan na natin. I-open natin ito. Masarado doon ito, may goma yan dyan para hindi makasingaw, no? So bubuksan natin ito. Yan. Kita po natin, tumutulo, no? Lagyan natin ng tubig. So titingnan natin kung gagana ngayon yung ating autofill, ano? Bawa, yan ang langis. Ngayon, susubukan natin sarahan dito sa ilalim. Yan, tingnan nyo po. Try natin, pag kung wala itong leak, yung mga walang butas ng ating weldingan, gagana po yan. So ating tatakpan na ito. Yan. Ibig sabihin, wala pong tagas. Hello, welcome back mga katrokes, ano? Ngayon po ay tayo ay gagawa man ng panibagong vlog, ano po. May babahagi ako sa inyo. So, dati itong aking kalan na ito ay pinakita ko sa inyo ng maganda yung lingas, ano po. So, mamaya papaapoy na din natin para makita ninyo. Kasi gusto ko ay bahagi ito sa inyo kasi nga i-repair ko siya. Maganda na po yung apoy niya, yung blue flame na rin siya. So, kailangan nating gawan ito ng autofill, ano, yung sa langis para makaiwas tayo sa pag-apaw dito, yung langis dito, ano, hindi mapasubra. Kasi pag nakalimutan natin dito isara, dito, maaari mag-overflow, ano, masubrahan, makapumasok sa butas dito ng nozzle, diretso dito sa hangin. Dito, ito. So, kailangan nating gawa ng paraan para mas maging perfect ito. Malakas ang ligas nito. So, at saka ito, papalitan na rin natin. Kahit ito ay stainless na rin. Ayan, stainless din to. Yan, kailangan goma and takip, ano. Ito ay improvise ko lang ito, ano. Ayan. Hindi natin binili. So gagawin natin, i-repair natin ito. Ito kasi ito mataas yung pwesto niya. So hindi mo pwedeng autofill dahil masyado na siyang mataas dito mula dito sa base o flooring, ano. Masyado nang mataas. Dahil kung ito pa rin ang susundan natin, masyado nang mataas yung magiging butas dito, no? So kailangan nating ibaba. Isasagad natin dito tapat ng base nito or flooring, no? Yung flooring na yan dito, ito bababa natin dito. So para mas maganda, para pantay dito sa level natin dito. Tapos lalagyan dito ng patulo, ano, no? May patulo niyan dyan. Kulang tayo sa mga elbow. So ang gagawin natin, patutuloyin pa rin natin dito. Mas maganda sana maglalagay na rin tayo dito ng para sa autofill natin. Dito yung ano, yung pihitan, ano, yung ating check valve or ball valve. So dito natin papalitan, no? So ayan, papuyin muna natin para makita niyo na okay na sana, kaya lang gusto kong baguhin para mas lalong gumanda ito, no? Kaya binabagi sa inyo para makita ninyo. Ayan, lalagyan natin yung blower natin. So ito nga po palang, ano, ang diameter po ng ating chamber or burner, ano, ay 2 inches lang po yan. Tapos yung nozzle po niyan ay 3/8 lang. Tapos ang butas po nito sa taas, isa, 2 mm. Yung sa paligid niya, yung oil distractor niya, 3, 1.5. So binaligtad ko po yung butas, mas maliit sa baba, isa lang sa taas. So yung gamit natin dito, 3/8 ito. 3/8 yung dana ng langis at 3/8 din po yung
daanan ng hangin, ano. Pinalakihan ko lang ito dito, banda, para maisuot natin ito at isakto yung sa blower. So, i-repair natin ito, kaya ako lang ito inapuyan ngayon para makita ninyo na blue flame din siya, kahit ganito lang siya, no? Ang ating lang ayusin dito ay para hindi siya mag-overflow dito. Kasi pag nakalimutan natin itong isara, itong gripo, yan, ay maaaring umangat yung langis at makapasok doon sa ating oil extractor, bababa siya dito sa daanan ng hangin. So para makaiwas tayo, gagawin nating autofill, ano, para mas pulido na yung ating gawa kahit saan natin madadala, kasi napakagaan po nito. Itong ginawa ko na to, maliit lang po yung gamit dito ng mga materials, puro stainless po yan. So yan, unti-unti na nagbublo, ano. Hindi palakasan na konti ang hangin sa kasing nasa loob mga dumi. So yan na po, oh. Maganda rin yung ligas na. Ang lakas kahit maliit. Kailangan natin maubos yung langis. Tayo natin, tapos tanggalin natin ito. I-repair na natin. Ayan. Yan yung apoy. So ayan, papakita ko na sa inyo yung aking na-upload dati na ginawa, ano. Ito po ay mahaba, nabawasan ko lang, ginawa ko kasing burner, ano, or chamber. Ngayon, last na mag-upload ako ng kalan, nahinto na po noon, matagal-tagal na rin po. So ngayon ulit dahil nga po ano, ngayon lang ulit ang aking paggagawa ng kalan dahil nga po sa mahina ang kuryente, lalo pag mainit ang panahon. Ngayong medyo umuulan, napansin ko malakas-lakas yung kuryente natin. So makakapag-welding tayo dahil yung aking welding machine ay transformer type, malaki po. Wala akong inverter. So ito yung aking nabutasan na dati. Ano po? Ito po ay 3 butas. So ito po yung isa, 2, 3. Ito ay wala po pong takip. So lalagyan lang natin itong takip dito para magawa natin na tangke ng langis, ano. Ngayon, bumutol ako ng 3/8, makapal po yan, oh. Stainless din po yan. Ito stainless din. So ilalagay natin ito dito. Yan, ipapasok natin ito dito. Ayan. So kailangan ito sa loob na yon hindi nakadikit. Kumbaga kailangan slant yung putol para hindi siya nakasagad, ano. Nakaganyan siya, ano. Ayan, oh, may angat. Kasi po yan ang magbibigay ng hangin para mapahinto yung tulo ng langis. Ano po? Kasi pag umupunta dito sa dulo na dito, yung langis, magi-stop po yan. Kusang magi-stop yung langis. Ano po? So ngayon, lalagay natin ito dito ng diretso ito doon sa sa burner, itong pupunta rito, no? Pagka na-welding ko, papakita ko na sa inyo kung saan ito ginagamit, ano po. Ngayon, ito namang isa, dito naman dito sa patuluan ng langis. So ang plano ko sana gumawa ng hindi na pinapatulo sana dito, no. So ito po ay galing sa preyon, ano, yung inalagay na yung refill, ano po, yung sa tangke. So ito yung kinuha, ano po, iningi ko lang din po ito.
at nasa scrapa na rin po, ay tatapon lang. So hiningi ko na lang ito at talagyan natin dito ng teflon na lang, ano po, pag na-welding natin yan, yan, ganyan. So magiging forma niyan kapag ganyan. Tapos dito naman sa yung patatlong butas natin, yan, gumamit ako ng reducer. Ito ay 3/8 lang yung yung butas dito. So dito naman ay 3/4 Itong aking ginawa nito ay coupling. Hinati ko yung coupling na may thread. Yan, may thread yan, Nilagyan ko siya ng goma. Yan, goma. Para pag hinigpatan natin, hindi lalabas yung hangin. Kasi kailangan ito, wala talaga itong butas. Para gumana yung itong tubo na to. Kasi pagka may butas yan, at sumisingaw dito sa takip, hindi gagana to. Tuloy-tuloy pa rin siya kahit pag na-open ito. Itong ating valve hindi yan mag-stop. Kahit puno na yan, do sa chamber natin, yung langis, hindi pa rin siya maghihinto kasi nga po may mga butas. Kailangan siguraduhin natin na ayos yung welding dito sa lahat na ito at saka dito walang singaw. Kaya nilagyan natin ng goma. So kapag na forma ko na, explain ko rin sa inyo kung paano ito gumagana. So wala tayong ibang materials to, nagamit ko na ito po, nagamit na rin po ito. So nakita ko lang itong sa mga gamit ko na nakatabi, yan, binawasan ko na dito para po naka-slant siyang ganyan, yan, nakita niyo po, yan, ganyan po yan. So lalagarin lang naman po yan, nakaganyan. Tapos ito naman, dahil to ay may binatasan ko rin dito ng 3/8, igaganyan lang natin. Tanggalin mo natin yung takip para mas makita ninyo. Ayan. So nakaganyan po yung forma niyan. Nakatagilid ng konti, yan, ganyan siya. Hindi dito sa babaw. Nakaganyan po na, kanya tagilid, po. Kaislan po ganyan, Ayan. Para pagsali natin ng langis, madali po, ayan, kaganyan lang siya. Saka hindi nakaganon. Kasi pag nandyan po siya, pag uminit dito yung kalan, maaari pong uminit yung takip. May goma to, maaaring masunog, po. Kaya ginawa ko, ini-slant ko na lang ganyan. Tagilid siya. Yan ang forma. Yan, Kaya pinapakita ko sa inyo mabuti. Ito yung aking diskarte naman. Kung paano natin magiging autofill ito, ang ating kalan. Yan, yun na siya. So kailangan natin itong takipan, full weld ito lahat na to, para sa ganun mapagana na natin. So ayan, may nakuha na rin nga pala akong yung dating natabas na pala ito. So hindi pa maayos yung pagkakabilog, ayan, dahil kulang po sa scrap din yun, mga pinagtabasan na rin po ito na binilog ko lang ng konti, So itatapa lang natin yan dyan. Yan. Ispata natin bago natin i-grind uli at i-full weld. So mas mabilis po ganyan kahit ganyan lang siya, yan, Mas maganda yan, naka-ispat dito nakatak, para dito sa pinaka mababang portion natin, yan, ispata natin. Dito sa kabila, bago sa natin i-grind. Pag nag-grind na yan ng pantay, saka natin i-full weld yung dalawa. Yan, ganyan. So yan na po yung forma. Ito, balik rin natin. Ayan. So ayan po. Yan, ganyan. So bali ito nasa baba. Ito natin. Ayan. So ayan, pinapakita ko sa inyo mabuti para sa ganoon karoon din kayo ng idea kung paano gawin ito. Po. Ayan. Hindi ko muna talaga siya tinakpan kasi nga nung dati ay mahina po talagang kuryente. So try natin uli kung makaka-welding tayo para
matapos na natin itong ating gagawin. Kasi matagal na po ito eh. Halos may 2 buwan na itong nakatambay, hindi nagagawa. Ayan. So yan, i-welding na lang natin para matesting natin. So kailangan yung nadi sa ilalim ito, diretso yan doon sa burner natin. Ito may tubo rin pong papaganyan. Yan. So yan na natin. Pakita ko sa inyo kung paano yan. So bali papaganyan po yan. Yan o, nakaganyan o. Kaganyan. Kaganyan po yan. Kasi pag puno ito ng langis, kailangan ito walang singaw. Wala din ito singaw, i-welding din natin ito. Pag na-welding natin ito ng walang singaw, mapapagana natin yung autofill natin sa langis. Kasi itong kabilang side dito pupunta rito ay pupunta sa burner. Ito naman ay pupunta sa patuluan. So sana gagawin ko dito ay diretso na. Dito magkakaroon ng check valve o ball valve dito sa bandang ito. Diretso sa ilalim. Hindi na patutuloyin dito kasi yung gagawin ko pa dito ay may patuluan pa rin. Pero mas maganda yon dahil nakikita natin yung tulo niya, yung patak niya dito. So kagandahan lang dito sa autofill pag puno na ito, itong tubo na to, hindi na yan magdadagdag uli hanggang hindi na babawasan doon sa burner. So ayan, i-welding na lang natin ganyan Tapos dito mayroong patuluan dito. Lalagyan natin dito ng reducer din na ganito. Ayan, nakaganyan nakaliko dyan. Yan. So kung dito yung patuluan natin, nakaganyan. Ganyan na forma, di ba? Ayan. Dito, ayan. Tapos ito naman dito. So nakasalay doon sa patuluan yan. Ayan, ganyan. So makikita na niya pagka na-welding na. Ayan. Kung gusto niyo yung video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon. Ba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.